Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw, kada kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Topic. At ang atin pong topic na napili ngayong pag-uusapan ay ang tungkol po sa dalawang dot. Kapag nakakita tayo ng dalawang tuldok na magkasunod sa bato na nakaukit, ano nga ba ang ibig sabihin nito at nasaan ang kayamanan kapag nakakita tayo ng mga ganitong klasing dot na nakaukit sa bato? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-download. Babalik na naman po tayo mga ka-treasure hunter. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan mang panig kayo sa bansang Pilipinas, mapaluson man ito Visayas o Mindanao, ay bumabati tayo ng isang magandang araw sa inyong lahat. So ang atin nga pong topic na napili ngayon ay tungkol nga po dito sa dalawang dot na marka. Ano ang kahulugan nito? Ano ang ibig sabihin niyan na mga marka? Nasaan ang kayamanan? Yan po ang pinaka-topic natin ngayon. Pero bago yan, ay pag-usapan muna natin yung mga iba't iba pang mga ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Alam natin na hindi lang dalawang dot ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Napakarami pong mga sign, markers na atin pong makikita sa kabundukan na ginawang palatandaan ito ng mga Japanese Imperial Army nung sila po ay nagtago ng kayamanan sa kabundukan. At saksi po ang ating mga kababayang mga hunters, kahit hindi treasure hunters, yung mga farmers na nakadiskubre po sa kabundukan ng mga sign, nagtataka sila kung ano yung kanilang mga nakikita, sapagkat may nakita silang mga hayop, mga animal characters na nakadrawing sa bato. Minsan pag tinitigan mo yung bato ay ginawang parang tigre, ginawang parang elepante, ginawang parang ahas, pagong, karamihan pagong, kung ano pa mang naisip ng mga Japanese Imperial Army na ginawang marker sa kanila pong itinagong kayamanan. Napakarami pong mga kayamanan ang dala-dala po ng mga Japanese Imperial Army noong sila po ay matalo, ay desperado silang itago na lang ito sa bansang Pilipinas sapagkat hindi na nila ito mailabas papuntang Japan, sapagkat napalibutan ang Pacific Ocean o Pacific ng mga sundalong Amerikano at Allied Forces, kaya't napilitan silang binaon na lang sa kabundukan ng Pilipinas. Hindi pinag-isa, kinalat, napakarami, volume of treasures nga po ang kanila pong mga itinago. Kaya't sa mga nagsasabing wala na sapagkat nakuha na daw noong unang mga politicians, mga panahon pa ni President Marcos noong time niya, subalit sila po ay nagkakamali sapagkat hindi po basta-bastang makuha ito, sapagkat nakabaon po ito ng well secured. Pag sinabing well secured, ito po ay napakahirap mong makuha at talagang hidden ito sa mga mata ng tao. Pag sinabing hidden ay palaisipan, napakahirap tuklasin, at bago natin matuklasan ay katakot-takot na pagdaan ng hirap bago makuha ang kayamanan na itinago po ng mga Japanese Imperial Army. Ganun po katindi ang pagtago ng mga Hapon. Hindi po basta-basta. Yung mga nakakuhang madali, mga nakakuhang aksidente lang ay napakaswerte po ng mga
treasure hunter na ganun, sapagkat ibinaon nga po ito ng mga Japanese, ng mga Koreans, ng planado. At yung aksidenteng na ibaon na lamang ng madalian, yun po ay tsamba, jackpot kapag nakita natin ito. So dalawang klase po, no? Mayroon pong naibaon na planado na nakalagay sa libro, at mayroon pong mga naibaon na aksidente lamang na mabilisan sapagkat sila po ay walang oras. Yun po ay naibaon na lamang ng mga mabababaw. Mababaw o malalim, maswerte kapag atin po itong ma-recover. So balik po tayo sa atin pong topic, pinaka-topic, no? Tungkol po sa dalawang tuldok o dalawang dot. Ang dalawang dot ay kalimitan po natin itong makikita na nakaukit sa mga bato. Dalawang tuldok. Kapag nakakita po tayo ng mga ganitong klase, ay masasabi nating may pinapahanap siyang mga malalaking bato. Ang tuldok po ay tinatawag na rock formation. Pag sinabing rock formation, siya po ay itsura ng mga bato. Kung paano po ginawa ang dot, yun po ang purma ng mga malalaking bato magkasunod. Kung sila po ay tabingi na magkasunod, ay makikita natin ganun din ang itsura ng mga bato na kung saan inilagay na palatandaan ng mga Japanese Imperial Army. At madalas ang mga bato po na mga ganito ay nakabaon sa ilalim at kaunti lamang ang makikita sa itaas. Kapag nakita natin ito, nasumpungan natin ito, yung mga batong tinutukoy ng dalawang dot ay tiyak may laman ito, sapagkat yun po ay nakalagay sa mga libro ng mga Japanese Imperial Army. Ang dalawang dot po, mga ka-treasure hunter, ay nagsisimbolo po ng dalawang bato na malalaki. 2 meters big rock. Kung tinutukoy ng dalawang dot na nakaukit sa bato ay 2 meters big rock nga, mga ka-treasure hunter. Pag sinabing 2 meters big rock, yun po ay tag 2 metro ang laki yung dalawang bato, no? 2 meters po ang sukat nung malalaking bato na yan, at nakatago po ito. Kalimitan po itong nakatago, no? Ang ulo lang ang makikita, minsan maliit ang makikita sa itaas, at yung katawan niya ay medyo invisible, minsan nakalublob sa lupa, nakabaon pa, kailangang lilinisin o huhukayan para makita, masukat kung talagang 2 meters big rock nga ba talaga ito. At kapag hindi po ito nakabaon, kalimitan ay nasa gilid ito ng mga creek, gilid ng sapa, or mga taniman ng palay, taniman ng mga lumang taniman ng mga mais o ano pa mang mga taniman ng unang panahon na napili ng mga Japanese Imperial Army na pagbaunan ng kayamanan, ay kabilang itong dalawang dot na ito na nagsasabing 2 meters big rock. At kapag wala tayong makitang 2 meters big rock, walang bato, ang pinapahanap ay punong kahoy. Dalawang punong kahoy magkasunod. Centennial tree, hindi yung makakita tayo ng mga punong kahoy kahit na hindi umabot ng 100 years o 80 years o hindi pa umabot ng digmaan ng Hapon, ay napagkamalan na natin sapagkat magkasunod. So siguraduhin natin may mga sign po yung kasama sa paligid, no? Kalimitan mga kasama ng mga ganito ay mga letter D na mga bato, sapagkat ang tinutukoy ng letter D ay mga bato at mga punong kahoy. So yung pinapahanap, nakabaon yun, nakatago. So pag letter D, tinago yung punong kahoy na pusti sa ibinaon or puno na magkasunod-sunod na 2 piraso. Doon, pag letter D, minsan may tuldok yung isang puno, nandun pala sa loob ng puno.
ang mga treasure nakabalot lang sa puno, no. Yun po ay given, marami pong nakakuha ng mga ganyang klase. So patuloy po tayo. So yung 2 meters big rock, continue po tayo, no. Kapag nakita natin ito, na natuklasan na natin na eksakto yung marker, eksakto yung meaning, sa gitna po ng 2 meters big rock, no, sa pagitan, sa gitna ay hukayan natin ito. Naroon po ang Yamashita treasure. In between, sa dalawang bato na magkasunod, sa gitna ng dalawang bato ay naroon po ang Yamashita treasure. The same sa kahoy, punong kahoy. Sa gitna po ng dalawang punong kahoy na magkasunod ay pumailalim kayo. So depende po kasi sa sign ng dalawang dot kung mayroon pa siyang mga design, letter T, L, or ano pa mang mga design, yun po ay nagsasabing may tunnel doon in between sa gitna ng bato at nandoon ang Yamashita treasure. So nasa gitna po, no, ng dalawang batong 2 meters. Kapag nakakita tayo ng dalawang dot na nakaukit sa bato, yun po ay ayon sa Yamashita treasure code, no, na meaning po yan ng Yamashita treasure code o Japanese code, yung dalawang dot na yan na 2 meters big rock. So malinaw, no. Kung wala tayong makitang 2 meters big rock, ang hahanapin natin yung mga punong kahoy na magkasunod, dalawa. Hindi po yun tagto 2 meters, dalawang puno lang na magkasunod. Ang tinutukoy kasi dito sa Yamashita treasure code talaga, pinagdidiinan talaga ay itong 2 meters big rock. So yung dalawang punong kahoy kasi na yan ay nakalagay din sa Yamashita treasure code na nasa gitna din. Hukayan sa gitna kapag nakita tayo ng dalawang puno na magkasunod at may mga kasama pang mga marker sa paligid, mga hugis puso o kung ano pa mang sign, pagong, ulo ng ahas o kung ano pa mang animal characters ang nailagay ng mga Japanese Imperial Army na kasama nung dalawang puno, ay tsak may sikrito yung dalawang puno na yun sa gitna ng dalawang puno. Dalawang puno sa gitna maghukay, dalawang bato magkasunod sa gitna maghukay. Yan po ang dalawang dot rock formation. Mga purma ng bato, purma ng punong kahoy, kung paano nila inilagay sa area. So malinaw po ang atin pong topic na pinag-uusapan tungkol nga po sa dalawang dot. At alam natin na napakahirap pong hanapin ang kayamanan na ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army. Hindi po basta-basta yan. Napaka tricky at suntok sa buwan ang paghahanap ng kayamanan po ng mga Japanese Imperial Army. Napakaswerte po kapag makuha natin, makita natin, tayo po ay nabiyayaan ng buong may kapal kapag natuklasan natin o makuha natin ang isa po sa mga itinago na kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral tungkol po dito sa dalawang dot na atin pong naibahagi sa inyo. At sa lahat po ng mga marurunong, magagaling na mga treasure hunter na nauna sa atin, pakikurik na lamang po kung tayo po ay may pagkakamali, at kung mayroon po kayong alam tungkol po sa ating topic na na-share, ay pwede po kayong magdagdag po ng inyong mga komento para po madagdagan ang ating kaalaman dito po sa paghahanap ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman po nakakamanghang Yamashita treasure hunting topic. Hanggang sa susunod, to po ang inyong ka-treasure hunter nang sasabing, kapag naghahanap, tayo po ay makakahanap.